Ano na naman po kaya itong ginawa ngayon ni Vice President Sara Duterte? Pag-usapan po natin. So, eto na nga mga sangkay. Usap-usapan na naman ngayon yung statement ni VP Sara, no? Na mukhang lumutang na naman daw mga sangkay. Ewan ko ba, bakit may mga ganito? Alam nyo, sa totoo lang, ilang beses na po natin nakikitaan ito, mga sangkay, na may mga ganitong ang klaseng statement si Vice President Sara Duterte na hindi ko alam kung paano niya po dinadala yung mga ganong klaseng message na out of ano na eh. 'Di ba? Mind-blowing na parang katangahan, na parang ewan na lamang po, kaingutan eh. Pag-usapan natin yan. Bagong-bago daw to mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na nga guys. Tingnan po natin. Pinost po ito ni Coach Jarrett. Kasi ito po yung statement ni VP Sara. Tingnan po ninyo. Sabi po dito, wala tayong batas na nagsasabing tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Alam nyo, katangahan na po ito eh. Ewan ko ba bakit sinasabi ito ni VP Sara? O, tuloy muna natin. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng presidente ang magbigay sa atin ng sa ating mga Pilipino kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin. Tayo yung walang tungkuling makinig. Alam niyo yung gumagawa po siya ng ingay, kahit po nonsense. Sabi dito, boba na, irresponsable pa. Huwag mong ituro sa mga Pilipino ang kalokohan mo. Actually, guys, nakakalungkot, no? Na parang ganitong klase magiging presidente ng Pilipinas. Ako nga mga sangkay, hindi ko winawala sa sarili ko na pwede nating suportahan si VP Sara just in case nakikita po natin na maayos po yung kanyang sarili. At karapat-dapat talaga siya maging presidente. Pero tuwing nakikita ko yung mga ganitong klaseng statement, nadi-discourage ako. Paano to naging lawyer? Paano naging abogada to? Paano naging... Ito, klaro sa message, mga sangkay niyan, na nagtuturo po siya ng kabaliwan sa mga Pilipino. Ayan o. Wala tayong batas na nagsasabing tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Kailangan pa ba ng batas? Common sense yun. Dapat sasabihin mo nga eh. Ganito kung matino ka, sasabihin mo, tayo mga Pilipino, tungkulin natin ang makinig sa estado ng Pilipinas na ibabalita ng ating presidente. Kung ano man ang nakikita nating pagkukulang, malaya kayong magsalita. Dahil nasa bansa tayo na may demokrasya. Kung sa tingin nyo naman, maganda yung kanyang mga sinasabi at ito ay tumutugma sa kung ano ang nakikita sa Pilipinas, palakpakan at isigaw nyo ang kanyang pangalan. Alam niyo yung mga ganong klaseng statement? Diba? Yun po yung unifying statement. Hindi po tulad nito mga sangkay na parang kabulastugan na po itong statement na ito eh. Kailangan pa ba ng batas sa pakikinig? Ang sabihin mo, parang tinuturuan mo yung taong bayan na huwag kayong makinig kay PBBM. Kalokohan lang yung sasabihin niya. Alam nyo, mayroon pa nga po siyang, mayroon pa po siya ditong ito, ipapakita ko po sa inyo. Mayroon pa po siyang kalokohang statement dito na sobrang natatangahan na po talaga ako na ewan ko ba bakit naging ganito po ang ating vice presidente. Ito, pinost nga po ito ni Tulfo. Ayan mga sangkay. Sabi ni Tulfo dito, habang marami sa ating mga kababayan ay nagdurusa sa malawakang pagbaha
Si Sara, luka-luka ay nagsasaya. Baliw. Ang mga tao na humahanga sa babaeng ito ay baliw din. Pero mo yung statement na kasi ito, VP Sara, tubig, baha, ipunin, i-deliver sa Malacanang. Ipunin po nating lahat, tubig, baha, tapos i-deliver natin sa Malacanang para may mainom siya. Para mayroon silang mainom doon, ganun na po ang gawin natin. Parang po siyang may saltik. Sa totoo lang, mga sangkay, ako sinasabi ko naman sa inyo ako, neutral. Kapag ka nasa ayos, okay, approve sa atin. Di ba nga po? Ako nga, yung stand ko, ayaw ko ng impeachment trial. Di ba? Sinabi ko rin po yan. Hanggang ngayon, sinasabi ko yan. Ayoko niyan. Pampagulo lang yan. Pero since nandyan na yan, nasa Senado na, sundin na lang kung anong sinasabi sa Constitution. Pero ito mga sangkay, yung mga statement ni VP Sara, kabaliwan po talaga eh. Mapapaisip ka na lang, how come na naging lawyer ito? Stupid Baliw, tama po kayo. Baliw din ang mga humahanga dyan. Wala na sa katinuan. Correct ka dyan, Sir Tulfo. Imbes na tumulong sa mga nabahaan, putak lang ng putak, walang saysay. Si VP. Walang ginawang flood control project, tatay mo, tapos isisi mo sa iba. Saan napunta yung bilyon-bilyon na budget? Ang pataman niya kasi dito, mga sangkay, sinabi ni PBBM na yung tubig, pwede nating ipunin yan, tapos magamit natin sa panahon ng tagtuyot. Which is totoo naman. Sa panahon natin ngayon, lahat imposible. Dahil po sa teknolohiya. Imagine Israel at iba pang mga bansa sa Middle East. Alam nyo ba, mga sangkay, na yung tubig sa dagat nagiging fresh water na? Ginawan po nila ng dam. Parang dam, mga sangkay, mga tubig o tubig dagat, iniipon po doon, mga sangkay. Then yun po, yung dumadaan po yun sa kung ano mga makina, mga sangkay. Ang teknolohiya natin ngayon, ibang-iba na eh. Masyado na pong advance. Tapos nagiging fresh water siya. From salt water to fresh water. Ganon po kalupit ang Israel. Ngayon, mga sangkay, kapag sabihin mo yan sa mga DDS, hindi po nila alam yan. Mababaliw sila. Kasi nga po, wala po silang kaalaman sa mga makabagong teknolohiya. Di ba, mga sangkay? Sobrang natatangahan ka lang po talaga. Ito, sabi po ni Coach Jarrett dito, batas ba na dapat makinig sa SONA? Hindi. Pero responsibilidad natin makinig bilang responsableng Pilipino. Kailangan alamin natin ang direksyon ng bansa sa taong 2025-2026 para sa sambayanan, para ang sambayanan ay makakontribute sa mga mabuting gagawin ng gobyerno. Isang sukatan din ito sa performance ng administrasyon base sa mga sinabing proyekto sa nakaraang SONA at kung nagawa ba ang mga ito. Bilang isang vice-presidente, dapat alam mo na yan. Kaso wala kang alam sa kung ano ang ibig sabihin ng responsibility at accountability. Kaya nga ikaw ang mai-impeach, di ba? Boba ka na, Inday, Sara, Duterte, responsable ka pa. Nariltok po tuloy siya dito, mga sangkay. Yan ang sinasabi po natin, no? Na si VP Sara, hindi po siya nag-iingat sa mga salita, mga sangkay na kanyang binibitawan. Pansinin mo, lahat ng interview niya halos. Tingnan nyo na lang sa YouTube. Madali lang naman po hanapin yan eh. Kahit kayo mga DDS, pakinggan nyo mabuti. Kung isang lawyer ba ang nagsasalita, wala talaga sa katinuan. Mga sangkay. Kaya ang tawag, minsan ang tawag kay VP Sara, boba, baliw, ano pa ba? Maraming katawagan sa kanya, mga sangkay. Kasi ano talaga, ibang klase po mag-tantrums ito si VP Sara. Nakakalungkot, no? Ako nga, sabi ko, malay natin, sa 2028, suportahan natin si VP Sara. Pero kung mga ganitong klaseng statement lagi ang nababasa ko, paano natin susuportahan yan? No? Kung, ayun, no? Mukha ba bang nasa katinuan yan? Bihira. Well, ano po ang inyong opinion, guys? Just comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all.
Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.